All right. So good morning, good afternoon, and good evening to our dear nurses. I'm Kia. I'm Gradison Nursing's Marketing Associate, and I'll be your Gradison Espresso Lounge host for today. So this is your virtual coffee table, a place to catch up with you, our nurses, therapists, and of course to our partners. So we encourage you to share your voice and experience to educate and inspire Filipino nurses that no hashtag American Dream is impossible when you have the right partner. Grandison, USA. So we have here our special guest all the way from New Jersey, USA, Nurse Marian. Ayan. So, hi Nurse Marian, no? Is para mas makilala po tayo ng mga nurses natin na nanonood. Ma'am, can you kindly introduce yourself to our dear nurses? Hello, ako si Nurse Marian. Napunta ako dito sa New Jersey May 2023. So, yun yung deployment ko date. Bale malapit na ako mag 2 years. Yeah. So, thank you, Nurse Marian. Ayan, so at least kahit papaano kilala na po kayo ng mga nurses natin, no, na nanonood ng ating interview for today. So, a little kamustahan, ma'am, especially that you are going to 2 years there in the United States. So, how are you so far in the US? Or, kamusta naman po kayo dyan? Enjoy na po ba kayo? Or at least at the same time, parang stable na po tayo dyan sa United States? So far, masasabi ko na okay naman na kasi by this time nakapag-settle down na. I mean meaning, hindi na tulad nung dati na talagang yung medyo ang daming iniisip. Ngayon kasi nakaano na ng apartment, nakapag-rent tapos kumbaga yung mga basic na needs naman, ay nami-meet na siya and saka stable naman din yung yung income kasi secured naman talaga yung yung placement, job placement, Ayan. ayun. So that is happy to hear no ma'am na at least at the same time no, kahit papaano nagiging stable na tayo, wala na tayong masyado pinoproblema no. So ma'am, since Mm, we're at that kamustahan stage no. So what was the mhm, biggest challenge that you had during your first week or month in the US since yun yung mga first month or yung mga first time ng transition nyo dyan sa US no? And mhm, how did Grandison help you with that with during your transition, no, from your car assistance, if ever na tinulungan kayo ni mhm. Grandison, from your apartment, and actually getting your SS. Ayan. Yung kasing pagdating dito sa US, bale sa Pilipinas pa lang kasi inayos na kasi ni Grandison yun, yung bagang sa SSN, hindi na ako actually nagpunta dun sa office kasi naka-process na siya and then inabangan na lang namin na dumating yung SSN card. So, pinadala yun dun sa office sa Howell, New Jersey, yung office kasi ng Grandison dito sa New Jersey, sa Howell. Then from there, sinend nila doon sa address ng facility ko. So, dun ko na-receive. And then yung mga green card naman, kasi bago umalis, talagang naumpisahan ng i-process yun, ninantay na lang namin din, pinadala din dun sa actually dun muna sa may address ng ng facility ko kasi at that time hindi pa nakakalipat ng apartment. And yung sa ano lang, actually yung pinakamahirap lang talaga sa umpisa yung pagse-settle down sa tirahan. Kasi dito siyempre 'di ba kung lalo na kung kasama yung family, Tama. mas okey talaga na makahanap ng apartment. Kung possible na magawa siya within first 2 months, mas okey. Kasi una 'pag naging busy na sa work, tapos wala ng time maghanap ng apartment. Kasi kailangan talaga magtingin-tingin, mapuntahan, makita, makausap yung nagpapa-rent, ganyan. So yun naman sa tirahan, nag-provide naman si Grandison kasi ng 1 month na stay sa hotel. So ginamit namin yung time na yun habang nandun kami at ako nagwo-work ako, yung husband ko very supportive. Tinulungan niya ako siya yung naghanap-hanap. So yung free na accommodation for 1 month, kahit papaano talagang malaking malaking tulong yun kasi hindi namin winori yung ibabayad sa 1 month na stay. Tapos sa car assistance kasi hindi naman ako nag-avail nung meron kasi silang ka-partner dito sa US na I think Opo. IAS nga ba yun? Yes po, ma'am. Oo, yun. Magpo-provide yung company na yun ng car rental habang 'di pa dumarating yung gusto talaga na vehicle. So, sabi kasi nung mga ibang Grandison nurses, sa airport pa lang daw
inano na available na yung vehicle tapos free naman yung rental hanggang sa pagdating nung car na ano, gagamitin talaga yung car na yun. So, I think yun malaking bagay kasi dito kailangan talaga yung sasakyan. Hindi kasi lahat ng mga facility na maa-assignan malapit o puwede mong i-commute. Depende talaga siya sa Opo. lugar, gano'n. Mm. So, it's so glad to hear 'no, ma'am, na gano'n yung transition mo. At the same time, Mm. being with your husband is parang napapadali din yung transition kasi may kaagapay ka when it comes to, Mm. sa pag-transition niyo, sa paghanap niyo ng mga Mm. apartment 'no. So, it's so nice to hear and at the same time knowing that Grandison is actually prepared on your transition there sa United States na. So, Mm. since you mentioned that you went to the United States with your husband 'no, um, would you recommend bringing your family right away there sa United States, no? Especially na considering the transition or it depends ba sa situations, especially na may anak kayo, no, papunta diyan sa United Mm. States. Sa masasabi ko kasi sa question na 'yan ano, depende kasi talaga din siya sa sitwasyon. Una kung financially prepared, kung may extra budget naman talaga na na-save bago dumating dito, I Opo, would advise na isama na. Kasi iba yung iba kasi siguro yung feeling na maho-homesick. Ako kasi hindi ko talaga din na-experience 'yun kasi kasama ko na nga yung family ko. Malaking factor kasi 'yun na nag-uumpisa ka tapos ibang pakiramdam mo mag-isa ka tapos yung wala kang ano, wala kang mhm, makukuwentuhan, wala yung pamilya mo. So, malaking bagay kasi yun personally sa akin na kasama ko opo, sila kasi mas nakadagdag siya sa motivation. Tapos ang downside lang naman din kasi kung hindi na sila isasama tulad ngayon 'di ba yung kasing current na sitwasyon ngayon hindi agad lahat hindi naka-current lahat yung visa, ano opo, din ano yung status. yes Puwede ma'am. kasing ma-delay sila so sa case kasi namin, nag-decide kami na magsabay-sabay kasi nga hindi namin masasabi, kung ano ba kung ide-delay ba yun some other time. 'Pag gusto na ba nilang makapunta dito o kung kailan ko na sila gustong makasama, baka mamaya ma-delay pa. So, once and for all, mag-settle down na lang. Pero siyempre sa mga ganyan kasi kailangan talagang prepared din Mhm, financially kasi malaki talaga yung gastos. Of oo, course, hindi naman talaga lahat gagastusin kasi yung plane ticket, nasagot naman ni Grandison plus yung accommodation. Pero for the most part, habang nandito, habang nag-uumpisa, kailangan talaga ano, prepared din. mhm. So ayan 'no, Mm. so dapat tandaan ng mga nurses natin 'no, if they want to go with their dependents at the same time, mas okay na meron na silang budget or talagang naka-save na Mm. money para sa transition nila ng family nila sa United States 'no. So at the same time, ang Mm. kagandahan talaga kapag pupunta ka ng US kasama family mo is nale-less yung homesick 'no. So ayan. Hmm. Ayan. So at the same time, ma'am, no, what advice pa yung mabibigay niyo po sa mga nurses natin, no, or PTs natin, siguro sa mga ide-deploy pa ni Grandison when it comes to bringing their family right away, bukod sa kailangan prepared kayo financially pagdating diyan sa United States or when is the best time talaga na to have your family there pagdating sa US? Like, kailangan ba nakasettled down na Mm. naka-settle down ka muna or talagang kasama mo na sila? Since sa inyo, sa part niyo 'no, is mas okay Mm. na kasama yung family para nale-less yung homesick 'no, at the same time, may support din from your husband. Hmm. Sa tingin ko kung in either cases kasi kung isasama sila agad-agad o ide-delay yung pagpunta nila, kailangan naka-prepare talaga yung mindset. Opo. Una, halimbawa kapag isasama na sila, kumbaga dapat lahat ng parts ng I mean lahat ng members ng family, kumbaga prepared mentally, emotionally, kasi iba kasi talaga yung feeling na nagta-transition, marami kasing adjustment yun. So, nasa Pilipinas pa lang kung napag-usapan halimbawa na, "Sige sama-sama na tayo, sabay-sabay tayo aalis." Kailangan kumbaga mayro'n kasi kayong isang goal, lalo na sa mag-asawa kasi pagdating talaga dito iba, trabaho talaga yung iniisip. Kumbaga dapat nasa isang goal na magtutulungan, ganyan. Na habang halimbawa yung ano, yung nurse nagwo-work and then yung spouse hindi pa nagwo-work. Kumbaga may partnership na ito yung gagawin natin. Tapos kung halimbawa hindi naman sila agad sasama, yung halimbawa yung mga
yung spouse saka yung anak, nakaplano din kung halimbawa, ito yung timeline natin, ito yung plano. So, by this time mag-iipon muna ako kasi siyempre bago ko kayo kunin, dapat may apartment na muna, ganyan. Kasi mahirap din talaga maghanap minsan ng apartment for the whole family. So, Mhm. lalo kung maraming anak at saka yung considering nga yung finances. Kumbaga Oo, kailangan talaga prepared mentally, nakaplano kung anong gagawin. I mean, parehas naman siya actually okey, yung isama na agad yung family or hindi muna isama kasi depende talaga yun sa ano, eh, sa priority ng ano, ng nurse ta na pupunta dito. tama. Kasi iba-iba naman kasi talaga yung needs ng bawat isa, 'di ba? So, ma-advice ko lang yung Yes. pagplanuhan talaga plus yung mindset kasi pagdating talaga dito sabak talaga siya agad sa trabaho. Iba talaga yung experience na 'pag nasa Pilipinas compared nung nandiyan okey lang na medyo mag-relax ng konti, dito kasi mahal din ang mga bilihin, ganyan. So, kailangan talaga mag-work hard. So, para dun ma-achieve yung mga goals, kailangan talaga din ng sacrifice, ganyan. So, lahat talaga dapat nag-iisip na naka-mindset, naka-ano talaga, nasa isip talaga kung ano yung goals at saka magtutulungan, yun lang. Ayan. So, thank you, Nurse Maria, 'no. So, sa mga nurses natin diyan, ang kailangan niyo i-check, dapat okey yung mentality niyo, at the same time, okey din financially, 'no. Kasi as per, Nurse Marian, hindi madali mag-transition to another country. So, ayan. Especially na you're bringing with your family, 'no. So, at the same time, Mm. Nurse Marian, is, let's go or move forward naman on how did you prepare for your first day of work, especially na, 'di ba, diyan sa US, 'no, sa mga nurses natin, dumadaan din naman tayo ng training, pero iba pa rin yung feeling kapag first day mo na sa trabaho mo as a nurse diyan sa US. So, kamusta naman, ma'am? Like, may prepare ka ba or anything na nagawa niyo po during your first day of work? So, actually ang ginawa ko lang talaga nung the day before na mag-start ako sa facility, binisita ko yung ano, yung facility, tiningnan namin nga, sinama ko yung asawa ko para alam ko kung tama ba yung mapupuntahan kong facility. Kasi siyempre bago yung Opo, lugar, eh, 'di ba? So, tama. sinilip namin, so minake sure namin na dun talaga ako mapupunta. So, para rin magkaroon ako ng parang mindset na, okey ito pala yung workplace ko, hindi siya puro surprise on day one. Tapos yung in terms of preparation talaga sa pag-start sa facility, wala kasi din akong naging maraming hospital experience in the Philippines. Sa totoo lang hindi kasi ako nag-work masyado sa hospital. Hindi rin naman ibig sabihin na hindi hindi siya advisable o hindi maganda. Pero kasi naman pagdating dito matututo naman, ite-train naman talaga ng facility. I would say na kailangan lang talagang ano, mentally and emotionally prepared. Kasi iba kasi talaga yung sasabak ka sa isang foreign country, magwo-work ka diyan as nurse. So, kailangan malakas talaga yung loob, tibayan talaga yung loob. Tama. Which yun lang naman ginawa ko nung before mag-start, bago yung first day siyempre nagdasal ako, nag-ask ako ng guidance kay God na natulungan ako na ma-overcome ko yung mga anxieties and fear of Oo. unknowns. Kasi siyempre ang dami talagang papasok sa isip, eh. So yun lang naman yung so far na ginawa ko. Una tiningnan ko yung facility kung tama ba yung mapupuntahan ko sa first day tapos yung magdasal talaga, yun. Ayan. So, as I can hear po, 'no, from our nurses din na na-interview ko, so most of them Mm, talaga pupuntahan muna yung facility para hindi sila mm, maligaw, 'no. So, sa oo, mga nurses natin diyan, 'no, when you're, nasa stage ka na nasa US ka na, at the same time nasa training ka pa lang bago ka masalta or mapunta doon sa ating facility, 'no, better to check kung saan yung location, and at the same time, sa first day of work, siyempre, pray muna, 'no? With the guidance of the Lord, siyempre, at the same time, 'no? Para ma-overcome nga, as per Nurse Marian, yung mga challenges na
haharapin niyo pa, and it's never easy, especially sa mga nurses natin na walang experience or konti lang yung experience natin sa hospital setting. So, okay lang yun kasi kailangan niyo lang ng tibay ng loob, 'no? So, kailangan niyo Mm. tibayan ng loob niyo, especially na you're going to a new country, nagta-transition ka, especially na ang dami mong kailangan isipin na not just for yourself as a goal, but also to your family. So, ayan ma'am. So, at the same time, since we're talking about work na po, no, especially your first Mhm. day of work, how's your work there in the United States as a nurse in a skilled nursing facility? No? So, masyado ba siyang mabigat? And kamusta ba yung training natin na binigay ng facility for you as a nurse, especially na konti lang po yung naging experience nyo sa isang hospital setting? Hmm. I think yung kasing agreement between Grandison and yung facility ko na pinapasukan ngayon, meron kasi silang naging magandang agreement, which is nilagay ako at even yung mga sumunod na nurse na batch sa akin sa 1 month talaga na training, na orientation. And kung kailangan daw namin mag-extend, sabihin lang namin. So, ginawa naman siya ng facility actually. So, thank you Grandison kasi I think naging malaking factor 'yun. Kasi I heard sa iba, yung mga nurses sa skilled nursing facility dito, lalo kung may experience na, dito rin sa US, sabi nila parang less than a week lang ang binibigay, kahit na bago yung nurse sa facility. Pero sa case kasi namin, 'di ba, we're from Philippines, Yes. tapos ano, regardless ng experience, I think sa facility namin lang naman 'to 'no, binigyan talaga kami ng 1 month na orientation. So merong preceptorship, yung mga senior nurses sa facility, sila yung kasama namin, nag-shadow kami sa kanila. Sa case ko naman dahil nag-float kasi ako nun, yung wala kasi talaga ako naging permanent na assignment nung nag-start ako. Kung saan akong unit na na-floor, kung sino yung regular nurse dun nila ako pinartner. So, chance ko naman yun na makakuha ng mga, ano ba yung mga tips or mga skills sa iba-ibang nurses. Actually, okey din yun, kasi dun mo naman makikita na, okey, so may iba palang way na para gawin 'tong ganitong task, ganyan. So, Ah, okey din siya. And yun nga yung training 1 month siya talaga na binigay. And then may time doon na pinag-solo, hindi naman totally solo, pero supervised pa rin. Kasi dun talaga matututunan ng nurse na maging independent din. Kasi sa 1 month na 'yan, I would say yung first 2 weeks medyo gusto ko na talaga siyang gawin, eh, mag-isa, eh. Kasi alam mo na parang alam ko na yung opo. gagawin sa isip ko, pero siyempre nag-aantay lang ako na sabihin na kung anong gagawin Mm. nung senior nurse. Pero siyempre dahil under training nga, so yun. Ayun. Ano pa ba? Yun nga, yung sa facility naman, ang work kasi sa mga skilled nursing facility, I would say routine routine siya. Kasi yung halimbawa kasi, yung nursing facility meron siyang mga levels of care din. So meron sa halimbawa sa facility namin meron kami mga nasa sub-acute, yun yung mga galing hospital na nagre-rehabilitate lang. So yung mga sub-acute usually yung ginagawa nila sa facility, nagpi-physical therapy lang sila. After a few weeks 'pag umokey sila, uuwi sila sa bahay or kung saan man sila, kung sa assisted living ba sila dati, ibabalik lang sila dun sa home nila. Meron naman long-term care na sila yung talaga nag-i-stay na sa facility ng matagal na. So, wala silang plan to discharge, yung mga yun. 'Pag na-assign naman kasi yung nurse sa sub-acute, yun yung unit na busy kasi may Opo. admissions yan, tapos Yes. mga ilang araw may mga idi-discharge gano'n. So, come and go yung mga pasyente. Sa long-term care, mas stable sila kasi dun lang sila, eh, hindi sila in and out sa ospital. Although may cases na nagkakasakit sila minsan, pinapadala sa ospital, pero sila yung pasyente, stable, eh. Mabigat lang siya kung halimbawa, marami lang yung ratio, kung halimbawa may call-outs na nurses, so madadagdagan lang yung assignment, dun lang naman siya actually nagiging mabigat. Saka kung halimbawa, hindi hindi properly equipped yung nurse sa training or skills, dun lang siya talaga magiging mabigat. Kasi kapag nasanay na yung nurse sa routine, magiging ano din siya, magiging magiging magaan na siya. Ayun. So, knowledge at saka skills lang talaga yung kailangan i-enhance Hmm. sa nursing home, Ayan. ayun.
So, thank you, Nurse sanayan, Marian, 'no. So, at least at the same time, may idea na yung mga nurses po natin kung ano po ba yung work nila diyan as a nurse in a skilled nursing facility. So, iba-iba talaga siya per department. So, at the same time, mm. we are so happy, 'no, na hearing from you na hindi kayo basta-basta na, "Bahala na kayo diyan, bahala na kayo diyan sa mga pasyente niyo." Hindi gano'n yung pagte-training sa inyo, 'no, sa facility natin. So, at the same time, ma'am, Mm. when it comes to especially that you've trained, especially na konti lang yung, tawag dito, hospital experience niyo po 'no, here dito sa Philippines. Mm. Do you recommend to our nurses na bago sila mag-apply or during na parang nagwe-wait pa lang sila na ma-approve yung visa nila, na puwede na sila ma-deploy, is for them to have an experience first in the Philippines bago sila po mag-work sa United States? Experience, kung ang tinutukoy mo is yung hospital experience, actually masasabi ko hindi naman siya gano'n talaga ka-necessary. Actually, yung hospital experience or yung may experience yung nurse sa kahit anong work siguro, Opo, ano lang naman yung mabibigay kasi nung hospital experience, yung confidence ba. I would say na makaka-add siya talaga sa confidence kasi nasanay ka na, okey ganito yung routine ko, may mga opo. pasyente ako. It's more of people interaction, to be honest. Kasi dito sa States, dito sa US, yung mga tao dito masyado silang vocal. Talagang Hmm, hindi sila nahihiya kung anong gusto nilang sabihin. So, I think sa communication dun talaga kailangan may kumbaga alam mo i-handle yun. Hindi naman necessarily marami kang hospital experience kasi ibang-iba yung nursing home dito sa hospital. 'Pag sa nursing home kasi yung mga patient mas stable na sila, hindi naman sila super sick. Tapos opo. yun nga, yung hospital experience, of course makaka-add talaga siya ng confidence kasi alam mo yung ginagawa mo. Pero Other other preparation na puwedeng gawin ng nurse kung halimbawa hindi talaga puwede mag-work sa hospital while waiting sa application na mag-progress is yung mag-work kahit sa BPO. I think it's okay kasi usually naman yung mga clinical related naman yun, eh. Nakakapag-refresh din naman yun ng knowledge. Opo. Tapos magbasa, yun na yung masasabi ko, magbasa talaga ng mga, related sa geriatric care kasi yung nursing home ang focus niya talaga is caring for the elderly, iyon. So, makakatulong talaga yung hospital experience para maging mas confident, pero hindi naman actually masasabi na porket walang hospital experience Yes, hindi na magsa-succeed, hindi. Actually kailangan talaga 'pag start sa nursing facility, sa nursing home, yung bagang talagang prepared na i-accept kung ano yung magiging challenges, willing talaga na mag-improve, willing to learn. Actually, yun yung mas kailangan 'pag mag-i-start sa work dito. ayan. So, thank you 'no, Nurse Marian. So, at the same time, sa mga nurses natin, ang, experience here in the Philippines will make you more confident 'no, Mm, speaking of sa work talaga diyan sa US as a nurse. So, ma'am, given that we all know that there is a nursing shortage in the US, so how does this mm, affect the RN patient ratio there sa US or sa skilled nursing facility? And if merong adjustments na kailangan niyong gawin, paano niyo mm. ginawa yun or paano niyo siya parang na-overcome yung mga ganong adjustments 'no or challenges when it comes to the nurse-patient ratio here in the United States? Okey. Yung nurse-patient ratio hindi naman kasi yun something new sa mga nurses even sa Pilipinas. Kasi sa pagkakaalam ko din, short na rin tayo ng nurses diyan, 'di ba? So, kung na-handle natin yung malaking patient ratio sa Philippines, maha-handle din siya dito. Time management and prioritization talaga. Kasi sa nursing facility given talaga na mataas ang patient ratio. Hindi kasi siya tulad sa hospital na sabi nila 1:6 Yes, ganyan, 'di ba? Or depende pa sa unit kung ICU mas konti. Pero ang nursing home talagang expected na 'yan na mas marami talaga ang patient ratio. Ako nung nag-start ako yung first few weeks ko nahirapan ako to be honest kasi nakatayo talaga maghapon kasi wala ka talagang halos time maupo. hmm, Maupo lang ako nun nung ano na, nung magcha-chart na, pero anong oras na yun, kung ang shift ko 7 to 3 nakaupo ako 2:00 na, minsan 2:30 pa. Kasi grabe. mag-a-adjust talaga yung nurse, eh, sa
sa Medpass pa lang sa pagbibigay ng gamot marami, marami kasi silang medicine ta's iba-iba pa yung oras. So, yun nga, um, yung nurse-patient ratio malaki. So, kailangan talaga marunong mag-prioritize yung nurse ng mga task at saka mag-manage ng time. Ayan. So, thank you, Nurse Marian, 'no. So, at least alam na natin, 'no. Thank you, ma'am, 'no, kasi at least para Mhm, na-e-emphasize mo pa po na kung dito nga sa Philippines meron na nga tayong nursing shortage, ano pa sa US, 'no. So, even though marami mm, yung nurses natin sa Philippines, most of them din kasi na nag-iiba ng career kasi nagcha-change yung mga plans sa life, 'no. So, at the same time, mm, paano pa na pagdating sa US ano pa yung matutulong mo, 'no? So, at the same time, alam na natin kung paano ba yung gawin sa nurse-patient ratio diyan, sa dami ng kailangan na pasyente na asikasuhin. And it is very normal, 'no, ma'am, sabi niyo nga po. At the same time, you said earlier na naka-routine na siya. So, at least, if correct me if I'm wrong, 'no, ma'am, na mm. pagdating sa mga patient natin, nagiging routine na siya. So, at least kahit gano'n kadami, mostly dun sa mga patient mo is talagang nakakasalamuha mo everyday. Tama po ba, ma'am? Oo, magiging Ayan. depende 'yun kung halimbawa yung nurse hindi nagfo-float. Kasi sa Mm. situation kasi nung nag-float ako talaga for I think almost 1 year. Ayan. So, paiba-iba talagang unit, iba-iba talagang Opo. floor. So, mahirap siya kasi salta dito, salta doon. Tapos iba-iba rin yung patient ratio, iba-iba yung needs. Sa sub-acute kasi mas konti ang i-a-assign sa'yo, pero 'pag sa long term, marami siya. Hmm, So, ang technique lang naman kasi doon, uunahin mo yung pasyente na sino ba yung dapat dito na i-prioritize. Kung halimbawa sa tama. mga gamot, ganyan, sino ba yung Mm. mas mas acute yung case na kailangan unahin, yung gano'n. Ako ang style ko kasi talaga diyaan kahit marami yung pasyente, inuuna ko yung pinakamahirap. Sino ba yung Mm. pinakakomplikado? Kasi 'pag nalagpasan ko 'yan, okey na. So, makakahinga na ako. Yung mga stable na pasyente, okey lang naman sila na Puwede pa 'wag mong mag-antayan. oo, gano'n, totoo, oo. So, gano'n talaga may mga teknik-teknik. Saka importante talaga na maaga na nag-uumpisa sa work, hindi yung male-late. Ayan. So, thank you, Nurse Maria, 'no. So, eto yung kailangan tandaan ng mga nurses natin when it comes to, overcoming, 'no, yung mga challenges natin, especially pagdating na dun sa facility, nagwo-work na tayo. Binigyan na kayo ng tip ni Nurse Marian na unahin niyo yung pinaka siguro critical ba ang tamang term, 'no, or at Yung the medyo same time yung mga komplikado, oo. pinakamahirap asikasuhin. Ayun. So ayun na yung pinaka-tip ni Nurse Marian po sa inyo nurses, 'no. So, Nurse Marian, especially when it comes to working in the facility, siyempre nagkakaroon din tayo ng mga connections with the employees, with your boss, Mm. and at the same time your colleagues there sa facility. So, Nurse Marian, kamusta naman po yung, friendship or yung na-build niyong relations or connections with the facility, yung mga kasama niyo po diyan mismo sa facility? Like, did you encounter any problems with the facility? And is Grandison be there to help you when it comes to encountering problems with your facility, especially with the building relationship, no, sa mga colleagues niyo po diyan sa facility? Yung pag-e-establish kasi ng relationship sa mga coworkers or colleagues, masasabi ko na hindi naman necessarily maging kaibigan mo yung mga coworkers. I would say na mas okey na mag-build ka ng professional relationship na una, establish mo yung rapport, pakita mo sa kanila na na ano ka, you're someone reliable, someone na willing to help and to work. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan maging ka-close mo silang lahat. It will Mm. come na lang actually Yes. kapag nakita nila na okey ka sa work and then gagaan talaga yung working relationship. Kasi ako yung personal experience ko kasi mas nakatulong yung gumaan yung loob ko sa mga ka-work ko para mas maging madali yung communication, yung pagko-collaborate ng care. Kasi kapagka kasi may ano ka, may something kang nafi-feel na halimbawa nahihiya ka or natatakot ka dun sa ka-work mo, 'pag magiging barrier kasi yun, eh. So, kailangan mong maging honest sa sarili mo na, "Ano ba yung kailangan kong gawin? Kailangan ko bang i-overcome 'to o kailangan ko bang kausapin yung tao mismo, sabihin sa kanya kung ano ba yung
ano yung nararamdaman mo para matulungan ka rin. Kasi minsan yung mga tao dito naaano lang sila, nami-misunderstood. Eh, kasi yung Opo. mga tao naman dito work, work, work kasing nasa isip nila. Halimbawa sa isang kani-kanina lang, halimbawa 'no, na napagsabihan ka, it doesn't mean naman na ayaw sa'yo personally nung ka-work mo. Tas maya't maya okey naman, kakausapin ka naman when it comes to work, ganyan. Sa facility ko kasi masuwerte ako na maraming Pilipino. So, naging madali din yung pakikipag-ano sa kanila, sa pakikipag-usap sa kanila. Kasi kapag hindi nakatingin yung mga pasyente, nagta-Tagalog kami, ganyan. Nag-usap-usap kami ng Tagalog, sa iba-ibang department kasi may mga Pilipino. So, mas madali siya kasi mas mafi-feel mo rin na at home ka ba, gano'n. So, nakatulong din yun. Yung pagha-handle naman ng mga challenges sa facility, madali naman kausap si Grandison, eh, nag-e-email lang kami kay Miss Caitlyn, and then i-a-address naman nila kung ano yung problema. So, tatanungin kami kung kumusta kami, actually tumatawag sila I think once every 3 months, tatawag sila sa'min, mangungumusta lang. Ta's kung may problema or any concerns, puwede kami mag-email anytime o tumawag dun sa office nila, gano'n. So, available talaga sila to help kung may mga problema. So ayan, Mm, so Nurse Maria 'no, it's so nice na marinig din sa inyo na when it comes to the workplace, professionalism comes first talaga. Then mm. after that, you can be friends with your colleagues. So hindi naman lagi na dapat friend mo 'to. 'Pag nasa work kayo, nasa Mm, isang work kayo, friend kayo agad, no? So dapat gano'n at the same time para din magkaroon kayo ng pag-iintindihan sa work, no? So at the same time, nakakatuwa kasi naririnig ko na coming from a nurse na na-deploy na po sa United States, that Grandison does not leave their employees na hayaan lang na when it comes to may concerns or na-encounter sila problems, at least bigyan kayo ng konting kamustahan, no, sa mga mm, nurses natin diyan sa US or siguro sa mga PTs and OTs natin na na-deploy na rin, no. So, hmm. ma'am, can I ask in Grandison, so ano yung pinaka parang memorable sa inyo na ginawa ni Grandison sa inyo na nakatulong sa inyo at the same time na parang name-maintain yung relationship niyo with Grandison? Um, I think yung recent na visit nila Sir Avi sa facility, anong month nga ba yun, last year? October, yeah. Kasi alam ko nagvi-visit sila sa mga facilities across in the states, hindi lang dito sa New Jersey. So, nabisita niya yung facility namin, and masaya kasi na-meet niya ako at saka yung mga lalo na yung mga bagong Grandison nurses, and naka-post actually yun sa Facebook page, oo. Masaya Ayan, kasi ibig sabihin hindi lang naman kami kumbaga in-assign sa facility na 'to na opo. hindi man lang kami dinala. So, ano Mm, nakakatuwa na kinausap niya yung administrator ng facility, yung ano, yung director ng nursing, kinumusta kami ta's hinatid ka hinatiran kami ng mga konting gifts. So, hindi naman yun about dun sa gifts kundi yung bang presence opo. nila na binisita kami, kumbaga na-feel talaga namin na, okey, na talagang pinahahalagahan kami, Yes, na hindi lang ano, na hindi lang kami in-assign dito na bahala na kayo, ganyan. So, opo. nagfa-follow up si Grandison sa'min. Ayan. So, nakakatuwa 'no, ma'am, na talagang siguro kapag nag-work ka diyan sa US, I mean, ikaw na-deploy ka sa US 'no, hindi lang basta na, "Ay, nandito na ako, so thankful na ako sa inyo." So, dapat talaga na parang binabalikan or at least kinakamusta. So, dun din yung nakakatuwa kay Grandison na at least nagkakaroon kayo ng still ma-continue yung connection niyo with Mm, our US team at the same time na hindi kayo napapabayaan na talagang tine-treasure kayo na ni Grandison 'no, na isa kayong employee at the same time na kayo yung part kung bakit naggo-grow din si Grandison. So ma'am, ayan. So this one, parang medyo have a quick flex 'no. So since nandiyan ka na sa US, magto 2 years na kayo, especially with your family, do you have any tourist destination na napuntahan niyo na po sa US? And or any investment na nai-start nyo ng simulan, no? When you start working there in the United States. um,
Yung mga ano, destination mahilig kasi talaga kami mag-travel as a family even nasa Philippines pa. So, dito sa US mas mas ano kasi siya, mas maganda kasi dito kahit yung mga malapit-lapit na states puwede siyang i-drive. So, mga ano na rin, mangilan-ngilan na ring napuntahan namin pero hindi naman malalayo. So, napuntahan namin yung siyempre yung New York kasi kapitbahay lang Oh. ni New Jersey. Nakita namin si Statue of Liberty, yun. Pinuntahan namin yun within the first ilang months namin dito, Wow! ayun. Tapos sa ibang state, pumunta rin kami ng ano, ng Pennsylvania, ano pa ba, Connecticut, at saan pa ba yun, sa may Washington. So, kasi gusto namin din mabigyan ng mga happy memories yung especially yung bata, yung anak Opo, namin. Kasi maganda yung nakakapag-travel talaga at the same time correct. pang-alis din ng stress. So, Opo. ayun, okey siya, rewarding siya yung feeling na nakakapag-travel. Saka mas madali nga siya dito kasi Yes, nga kahit nasa isang state tabi-tabi ka lang. oo, tabi-tabi, puwede mo siya talagang i-drive, ganyan. So, maganda kasi yung mga hindi ko akalain na makikita ko in person na napuntahan at nakita ko. Kasi nung siyempre nung ano pa, bata pa ako nanood ako ng mga movie, Opo, nakita ko yung Statue of Liberty, sabi ko, "Mga pupuntahan ko kaya yan." So, dream come true kahit yun man lang, 'di ba? So, yung mga opo. places na na gusto mong makita in person, yun na nakita na siya dito. So, iyon. Ayan. So, nakakatuwa, Nurse Maria 'no, parang healing your inner childhood, yung atake natin 'no. So, at the same time 'no, Nurse Maria, nakakatuwa kasi at the same time, hindi lang sa sarili mo nabibigay yung parang, maka-make ka ng memory or ma-achieve mo Hmm, yung mga dreams mo na akala mo talaga hindi mo maabot 'no. So, at the same time, being there in the United States, nabibigay mo din siya diyaan sa, anak po ninyo 'no, na magkaroon siya ng core memory, na magkaroon siya ng mga, destination na matatandaan niya especially habang lumalaki siya 'no. So, Nurse Marian 'no, overall, would you recommend Grandison to your friends? And why would you recommend Grandison to be their partner going to the United States? Especially sa mga nurses natin, PTs natin, OTs natin na nagbabalak pumunta po ng United States. so sa mga medical professional tulad ng registered nurse, mga PT, OT, I highly recommend Grandison kasi una, legit. Sa totoong may mga na-deploy na nurses, isa na ako dun. Tsaka hindi sila nanghihingi ng mga any fees, placement fee. So the only thing na gagastusin lang talaga yung sa mga personal documents lang and yung alam ko sa medical and et cetera. Pero hindi siya talaga paggagastusin yung nurse o yung PT or OT sa mga ganitong bagay na mga parang masasabi mong shady. So, legit. And then yung sa processing naman kasi, as long as yung applicant is nagfa-follow up doon sa kung kanino man na team na na-assign 'no, kumbaga hindi lang nag-aasa na, "Ay, antayin ko na lang yung email ni ganito, ganyan." So, dapat ano ka rin kasi aggressive, talagang nagfo-follow up ka as long as may timeline ka na kasi tapos kino-communicate mo yun sa Grandison staff, they will be very willing to help or assist na talagang mapabilis yung processing as long as ready ka sa lahat. I think Grandison is, is the best ano yan, agency na nakakatulong sa American journey. Yeah. So, thank you so much, Nurse Maria, no? Nakakatuwa kasi you really appreciate kung paano ka natulungan ni Grandison, no? Especially siguro sa mga nurses din natin na na-deployed dyan sa US, no? So, at the same time, Nurse Marian, we have, of course, our nurses na as of now, hindi pa nade-deploy because affected by the Mm. retrogression. So, what can be your message to our nurses nandito sa Philippines na naapektuhan po ng retrogression? Hmm, Oo, yung retrogression, it can be discouraging saka frustrating, kasi alam ko naman yung feeling na yung bang longing na mapuntahan yung destination na US kasi marami talaga sa mga Filipino nurses na goal makapunta dito. Pero I would say na ano, na may perfect timing siya talaga. Kasi even me or yung ibang mga nurses, meron din talaga kaming naging waiting period. Hindi naman siya talagang naging super mabilis sa lahat, para sa aming lahat. Make use of the time habang nasa Philippines to spend
yung time sa mga family o relatives, gawin yung favorite hobby, gano'n. Kasi habang may oras pa diyan, hindi mo na siya magagawa dito, sobrang busy. Ano pa ba, yung gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo diyan sa Philippines, yun nga, kasi pagdating talaga dito puro trabaho talaga siya. As in, kailangan mo mag-focus sa work. Hindi ko naman sinasabi na wala ng work-life balance dito, pero yung time ba na nandiyan ka sa family mo o sa mga relatives, Oo. i-cherish niyo 'yan kasi mami-miss niyo talaga 'yan, sobra, oo. Ayan. Oo, yun, puntahan yung mga gusto niyong puntahan diyan, mag-travel kayo diyan sa Philippines. Kasi pagdating dito iba na yung mga mapupuntahan niyo. Mami-miss niyo rin yung warm na weather. Kasi dito 'pag winter sobrang lamig. Ayan, so magdala kayo ng jacket niyo Oo. mga nurses. Ayan. So nakakatuwa Nurse Marian 'no. So sa mga, nurses natin 'no, makinig kayo kay Nurse Marian. So tatandaan niyo lagi na parang you need to pray, you need to be Mm. financially stable or kailangan ready kayo before you go to the United States kung kasama niyo yung family niyo, ah. And at the same time, mentally, ready sa mga pag-overcome ng mga challenges, no? And at the same time, while you're here in the Philippines, sulitin nyo yung time because pagdating nyo sa US, ang dami nyong mamimiss, no? So at the same time, don't lose hope kasi lahat tayo makakapunta din sa United States. Ayan. So, Nurse Marian, do you have any suggestion po to the Grandison Management, no? Na kailangan pa namin i-improve or ano pa yung pwede namin matulong sa mga nurses po namin na puwede pa namin ipadala diyan sa United States. Um, I think yung gusto ko lang sanang i-suggest parang ginagawa na ata kasi yung mga bagong nurse sa facility namin Mm. nagkaroon daw sila ng ano ba yun, yung geriatric training Yes, course. ma'am. Oo. Ayun, hindi kasi namin yun, wala kasi kaming gano'n sa batch sa batch ko. Hmm, So, malaking tulong talaga yun. I think yun lang naman kasi kailangan talaga na ano, na mag-review, mag-refresh opo, yung nurses about geriatric nursing. yes, Kasi yung mga pasyente sa nursing home matatanda talaga sila. So, iba rin kasi yung needs nila nung mga matatanda. So, mas maganda na magkaroon talaga ng kahit ano man lang yung refresher course at saka konting, ano ba yun? I think parang nagvi-visit din sila sa may mga pinupuntahan din sila, alam ko diyan, nakikita ko kasi sa Facebook page. So, maganda yun. So, ah, yun lang naman yung actually yung gusto ko sanang idagdag, which is nagawa ni opo. Grandison diyan sa Philippines. So, to prepare or equip the nurses na paparating pa lang na pupunta pa lang dito, ayun. So, thank you so much, Nurse Marian, 'no. So, thank you for giving your time on behalf of Gradison. We would like to give you, thank you for the opportunity to have you as our guest here in our Gradison Espresso Lounge, 'no. Kahit alam po namin super busy kayo diyan sa US. Thank you so much po, ma'am. Do you have any messages po, ma'am, to our nurses? Ayan. Yeah, yun sa mga nurses natin lalo na yung nasa Philippines, yung naapektuhan ng retrogression, don't lose hope, keep praying, tsaka isipin niyo lang na may perfect timing talaga si God para sa inyo. And then habang nandiyan mag-aral, magbasa-basa, tapos mag-research yun to prepare kung alam niyo na kung saan kayong state made-deploy or kung may tina-target kayong state na mapuntahan. Na nasa list naman ni Grandison, yun mag-research kayo dun sa lugar, ta's tingnan niyo kung ano yung mga magiging strategy niyo, pagplanuhan talaga kasi hindi kasi siya talaga madali kapag nagpunta ka sa isang lugar na hindi ka prepared. And then, ano pa ba, yun lang naman, lagi lang talagang magdasal tsaka Ayun mag-ask ng nga, guidance kay God. Ta's ayan. Grandison, lagi naman silang ready to help, so mag-ano lang talaga, magtanong lang. Ayun. So, thank you so much, Nurse Marian, 'no. Sa mga nurses natin, tandaan niyo lagi yung sinasabi ni Nurse Marian na lagi kayong magdasal at the same time while waiting, 'no, na sana maging active na yung mga priority date natin, 'no, is mag-review pa tayo at the same time, mag-prepare pa tayo or siguro gumawa na rin kayo ng bucket list niyo especially once you are going to be deployed na sa United States. So, again, I'm Kia. I'm Gradison Nursing's Marketing Associate, and I'm your Gradison Espresso Lounge host. And this is your virtual coffee table, a place to catch up with you, our nurses, therapists, and partners. We encourage you to share your voice,
and experience to educate and inspire Filipino nurses that no hashtag American Dream is impossible when you have the courage and the right partner, Grandison USA. So thank you so much, everyone, and we'll see you on our next Grandison Espresso Lounge interview.